Hindi ka pani-paniwala ang nangyari sa atin, mga kaibigan. Posible ba talagang mangyari ang ganito? 15 taon na akong nagtatrabaho bilang interpreter. Ngunit ito ang una kong karanasan na kasing tindi nito. 16 na mga haligi ng industriya ng Czech Republic ang umalis sakay ng isang chartered plane para sa isang investment seminar sa Vietnam. Ito ay isang espesyal na delegasyon, binubuo ng mga nagtatag ng mga kilalang kumpanya. Kabilang ang chairman ng pinakamalaking kumpanya ng pagmamanupaktura, ang kanilang mga puso, na punong-puno ng pag-asa, ay biglang nagbago ng direksyon dahil sa hindi inaasahang problema sa makina ng eroplano na nagresulta sa emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila, Pilipinas. At doon, nagsimula ang sunod-sunod na mga pangyayaring hindi inaasahan. Alam ba ninyo? Ang mga negosyanteng ito, na habang buhay na tumitingin lamang sa business landscape ng Europa, ay nawalan ng imik ilang sandali matapos nilang tumapak sa lupa ng Pilipinas. Mula sa nakakagulat na karanasan sa paliparan ang sistema ng pamamahala na hindi mapaniwalaan, hanggang sa pambihirang etika sa trabaho ng mga manggagawa, sa kalye sila ay namangha. Tayo ba talagang isang developed nation? Ang Czech Republic? Kung ikukumpara sa Pilipinas, nakakahiya. Ito ang sinabi ng isang 67 taong gulang na haligi ng industriya ng konstruksyon ng Czech sa mga mamamahayag sa kanilang bansa. Ang nakakagulat na pag-amin na ito ay yumanig sa mundo ng ekonomiya ng Czech. Ano ba talaga ang kanilang nakita sa Pilipinas? Bakit sila, na nagmamalaki na ang Europa ang pinakamahusay, ay nakapagsalita ng ganoong mga salita? Ikuwento ko sa inyo ngayon ang pambihirang talaan ng 4 na araw na personal kong nasaksihan bilang isang interpreter na may 15 taong karanasan. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa akin kung magkiklik kayo ng like at subscribe sa aking channel para makapagbahagi pa ako ng mas maraming kamangha-manghang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw! Ako si Anya De Leon, isang interpreter na nagtatrabaho sa trade operations ng Pilipinas at Czech Republic sa loob ng 15 taon. Base sa Charles University sa Prague, naglalakbay ako sa buong mundo at nagbibigay ng serbisyo sa maraming kumpanya ng Czech. Ngunit ang nangyari noong nakaraang taglaga sa NAIA ay nananatiling pinakamalalim na alaala sa buong karera ko bilang interpreter. Ang mga customer na aming sinamahan sa araw na iyon ay mga espesyal na bisita mula sa Czech Republic. Sila ay 16 na heavyweights ng industriya, kabilang si Jan Novak, chairman ng Vlahradek Manufacturing, si Petr Svoboda, tagapagtatag ng Bohemian Crystal Glass, at si Miloš Havel, presidente ng Prague Industrial Chamber. Sila ay may edad 65 hanggang 78 at gumamit ng chartered plane para sa investment seminar sa Vietnam. Ang orihinal na destinasyon ay Ho Chi Minh. Plano nilang magpalipas ng 1 linggo sa Southeast Asia Investment Seminar. Para sa akin, na kadalasang naghahandle lang ng intra-European o Middle Eastern na mga ruta, isang espesyal na karanasan, ang ganitong long-haul chartered flight. Sinabi rin ng mga customer na ang paggamit ng karaniwang commercial flight ay pambihira para sa kanila dahil halos lahat sila ay nagmamay-ari ng sarili nilang private jets. Sa simula, lahat ay maayos. Lumipad kami mula sa Prague, dumaan sa Russia, patungo sa Siberia. Ang mga customer ay nagpapahinga, nagkukuwentuhan, at nagpapahayag ng kanilang pag-asa sa mga bagong investment deal sa Vietnam. Lalo na si Chairman Novak, na ipinagmalaki na ito ang kanyang ika-30 taon sa international business. Nagkaroon ng problema nang papalapit na kami sa Timog Silangang Asya. May emergency announcement mula sa kapitan. Mayroong abnormality sa sistema at nakakita ng depekto sa ilang instrumento. Nagpulong ang kapitan at first officer at nagsimulang maghanap ng alternative airport dahil mapanganib ng lumipad hanggang Vietnam. Pagkatapos ikonsidera ang ilang opsyon, ang napagkasunduan ay ang pinakaligtas at pinakamaasahang lugar, ang Ninoy Aquino International Airport NAIA sa Pilipinas. Nang ipaliwanag namin ang sitwasyon sa mga customer, nagpakita sila ng pag-aalala. Karamihan sa kanila, ang alam lang sa Pilipinas ay ang mga pangalan ng kumpanya tulad ng Sony o Toyota, pinagkakamalan nilang kalapit ng Japan.
Ang ilan ay nagtanong kung ligtas ba ito dahil napagkakamalan nilang isa lang ito sa mga karatig bansa ng China. Nagsimula rin kaming mga interpreter na kabahan nang magbago ang ruta patungong NAIA. Nag-aalala kami sa iba't ibang procedure na kaakibat ng biglaang pagbabago ng destinasyon at ang pag-aalaga sa mga customer. Lalo na dahil sila ay VIP, kailangan naming tiyakin na walang anumang abala. Ang language barrier at ang pagkuha ng pansamantalang matutuluyan ay malaking problema. Ngunit habang papalapit kami sa Naya, nagsimulang magbago ang sitwasyon, taliwas sa aming inaasahan. Naramdaman namin ang pagkakaiba sa komunikasyon sa control tower. Mayroong tumpak na gabay at isang mungkahi na agad na i-activate ang isang espesyal na protocol para sa mga pasahero ng chartered flight. Dagdag pa, sinabihan kaming mayroon ng Czech-speaking ground staff na naghihintay. Ang ganitong mabilis na tugon ay bihirang makita kahit sa mga paliparan ng Prague o Vienna. Karaniwan, sa ganitong biglaang sitwasyon, minimum support lamang ang natatanggap, ngunit ang tugon ng NAIA ay ibang klase. Ang proseso ng paglapag ay nakakagulat din. Ang kondisyon ng runway ay perpekto, at ang gabay mula sa ground control ay tumpak. Ang ruta patungo sa gate ay nakalaan na. Parang ang lahat ay systematically na inihanda na para sa isang scheduled flight. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nagsimula nang makapasok kami sa airport terminal. Habang papunta sa immigration, nakakagulat ang tugon ng mga airport staff. Kahit na sila ay isang grupo ng mga dayuhan na biglaang pumasok, wala silang ipinakitang pagmamadali o taranta. Sa halip, systematically nila kaming ginabayan, na para bang matagal na itong inihanda. Agad nilang inihanda ang hiwalay na pathway para sa mga matatanda na nangangailangan ng wheelchair. Ang pinaka-nakakagulat ay ang interpreting service. Mayroong Filipino staff na talagang nagsasalita ng Czech na maingat na inalam ang sitwasyon ng mga customer at nagbigay ng pinakamahusay na suporta. Paulit-ulit na humanga si Chairman Novak at sinabing mahirap makakuha ng ganitong level ng foreign language support kahit sa Prague Airport. Lalo na raw, ang paraan nila ng pagpapaliwanag, mabagal at maingat sa mga matatandang customer ay lubos na nakaantig sa kanya. Ang proseso ay mabilis din. Walang komplikadong procedure o mahabang paghihintay. Tulad ng inaasahan, ang lahat ay maayos na naasikaso. Ang mga staff ay tumulong sa paggawa ng iba't ibang dokumento, kaya't walang abala sa language barrier. Bukod pa rito, nag-alok pa silang tumulong makipag-ugnayan sa investment seminar sa Vietnam. Ang rekomendasyon para sa pansamantalang tirahan ay perpekto rin. Nagrekomenda sila ng ilang 5-star hotel sa Makati at Bonifacio Global City, BGC, at detalyadong ipinaliwanag ang mga katangian at bentahe ng bawat isa. Ang pagiging detalyado, na nagbigay pa ng impormasyon tungkol sa meeting rooms at secretarial services para sa mga layuning pangnegosyo, ay lubos na ikinatuwa ng mga customer. Ang salita ni Chairman Novak habang umaalis kami sa paliparan ay nananatili pa rin sa puso ko. 40 taon akong naglalakbay at gumagamit ng mga paliparan sa buong mundo. Ngunit ito ang una kong nakita na ganito kapinong crisis management. Lalo na, ang sistema kung paano nila inihanda ang lahat ng maaga upang hindi makaramdam ng anumang pag-aalala ang mga pasahero sa hindi inaasahang sitwasyon ay lubos na humanga sa akin. Habang nakikinig sa usapan ng mga customer sa loob ng bus patungo sa hotel, nagsimula rin akong magkaroon ng panibagong interes sa Pilipinas. Noong oras na iyon, hindi ko pa alam kung gaano kasindak ang mga pambihirang karanasan na mararanasan nila sa loob ng 4 na araw. Nagsimula ang unang sorpresa sa daan patungo sa hotel. Ang tanawin ng Pilipinas mula sa Skyway patungo sa sentro ng lungsod ay ganap na bumaligtad sa inaasahan ng mga customer. Ang lahat ay nakadikit sa bintana, namangha sa laki at kaayusan ng industrial zone na nasa gilid ng Skyway. Humanga si Chairman Novak at sinabing mahirap makita ang ganitong kalaking planned industrial zone kahit sa Czech Republic. Lalo siyang humanga sa kung paanong ang mga logistics centers ay systematically na inilagay sa bawat lugar at kung paanong ang mga kalsada at riles ay mahusay na nakakonekta.
Sinabi ni Svoboda na nagtrabaho sa logistics industry sa loob ng 40 taon na ang pagkakumpleto ng logistics infrastructure na ito ay hindi matatawaran kahit sa anong rehiyon ng Europa. Habang papalapit kami sa sentro ng Makati, isang mas nakakagulat na tanawin ang bumungad. Kahit lampas alas, 8 na ng gabi, maliwanag ang mga office buildings at maraming tao ang naglalakad sa kalsada ng may disiplina. Nagulat si President Havel, ang kinatawan ng Industrial District ng Prague, at sinabing ang ganitong kasiglaang ekonomiya sa gabi ay bihirang makita sa Czech Republic. Ang pangalawang pagkabigla ay naghihintay sa check-in sa hotel. Ang mga staff sa front desk ay hindi lamang bumati sa amin sa matatas na check, kundi agad ding nag-alok ng custom-made service na isinaalang-alang na ang pananatili ay para sa negosyo. Nag-alok sila ng kuwarto sa mababang palapag para sa mga may problema sa tuhod at sinabing maaari silang magbigay ng libreng international calls at serbisyo upang mabawasan ang epekto ng pagbabago ng schedule dahil sa problema sa makina. Ang pinakanakakagulat ay ang concierge service. Sa kabila ng biglaang pananatili sa Pilipinas, agad silang nag-alok ng schedule para sa susunod na 4 na araw. Nagrekomenda sila ng corporate visits sa Makati para sa mga interesado sa business insights at factory tours para sa mga interesado sa manufacturing. Idinetalye pa nila ang mga katangian at tagal ng biyahe sa bawat destinasyon. Habang nakatingin sa mukha ng mga customer sa elevator patungo sa kanilang kwarto, naramdaman ko na mabilis na nagbabago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Nawala ang kanilang pag-aalinlangan na ipinakita nila sa paliparan. Sa halip, puno sila ng kuryusidad at pag-asa. Kinabukasan, sa breakfast ng hotel, nagpatuloy ang ikatlong sorpresa. Hindi lang Western buffet ang inihanda, kundi pati na rin ang iba't ibang local at international cuisine. Lalo na, mayroong detalyadong paghahanda ng low sodium at low cholesterol dishes na isinaalang-alang ang kalusugan ng mga negosyante. Ang serbisyo ng mga restaurant staff ay kahanga-hanga rin. Umiikot sila sa bawat mesa, nagpapaliwanag tungkol sa mga pagkain at nagbigay ng suporta kapag kinakailangan habang pinapanatili ang tamang distansiya upang hindi maabala ang mga matatandang customer. Humanga si Chairman Novak at sinabing mahirap makakuha ng ganitong detalyadong pag-aalaga kahit sa pinakamataas na hotel sa Czech Republic. Pagkatapos ng breakfast, naglakad-lakad sila sa paligid at doon nila naranasan ang ika-4 na pagkabigla. Habang naglalakad sa mga kalye ng Bonifacio Global City, BGC, nakita nila na ang mga sidewalk ay malawak at patag na inayos, kaya't madali itong lakarin kahit ng mga matatanda, lalo na ang mga tactile blocks para sa mga visually impaired ay systematically na inilagay at may mga rampa para sa wheelchair sa iba't ibang lugar. Ang mga bench na nakakalat sa kalye ay nakakamangha rin. Inilagay ang mga ito sa tamang agwat, kaya't maaari silang umupo anumang oras kapag napagod. Ang mga bench ay may backrest at armrests na dinisenyo upang komportableng makapagpahinga ang mga matatanda. Sinabi ni Miloš, presidente ng Prague Chamber of Commerce, na ang ganitong detalyadong urban design ay dapat tularan ng Czech Republic. Nang pumasok sila sa istasyon ng MRT, LRT, naranasan nila ang ikalimang sorpresa. Ang loob ng istasyon ay malinis at moderno, parang isang department store. Ang mga escalator at elevator ay inilagay sa iba't ibang lugar, kaya't madaling gamitin kahit ng mga matatanda na nahihirapan umakyat baba sa hagdan. Lalo na, ang braille at voice guidance services sa loob ng elevator ay kumpleto. Kaya't naisip nila ang pangangailangan ng mga visually impaired na makagamit ng mag-isa. Ang pinakanakakagulat sa platform ng tren ay ang disiplina ng mga pasahero. Kahit sa oras ng morning rush hour at maraming tao, lahat ay nakapila ng maayos. Pagdating ng tren, naghintay sila hanggang sa makababa ang lahat ng pasahero at pagkatapos ay sumakay ng may disiplina. Ang ganitong civic consciousness ay bihirang makita kahit sa Czech Republic. Ang loob ng tren ay nakakagulat din. Ang mga upuan ay malawak at komportable. At ang mga hand grip ay inilagay sa iba't ibang taas
kaya't ligtas itong gamitin kahit ng mga maiikli o gumagamit ng wheelchair. Ang kalinisan sa loob ng tren ay nakakamangha rin. Walang kahit isang piraso ng basura sa sahig at ang mga upuan ay maayos na pinangangasiwaan. Ang pinakanakaantig ay ang espiritu ng malasakit ng mga pasahero. Nang sumakay ang mga matatandang customer, natural na nagbigay ng upuan ang mga kabataang pasahero. Hindi sila pinilit, kundi natural na tumayo sila, na para bang natural lang itong gawin. Naantig si Svoboda sa tanawing iyon. Nang makarating sila sa Makati at lumabas sa lupa, naghihintay ang ika-6 na pagkabigla, ang lawak ng negosyo, at ang dami ng tao na naglalakad sa alas. 10 ng umaga ay hindi mailarawan. Sa kabila ng dami ng tao, maayos ang daloy. Ang kalinisan at mga pasilidad ng bayan ay kahanga-hanga rin. Lahat ng tindahan ay maayos at madaling dumaan kahit ang mga wheelchair o stroller. Lalo na nang bumisita sila sa isang department store sa Makati, nagsimula ang tunay na pagkabigla. Nang pumasok sila sa Rustans o Greenbelt, nawalan ng imik ang mga customer. Hindi lamang ito isang commercial facility, kundi parang isang cultural space. Mula sa ground floor hanggang sa itaas, ang bawat palapag ay may malinaw na concept at ang paglalagay ng mga produkto ay kasing ganda ng isang work of art. Ang pinakanakakagulat ay ang level ng customer service. Mayroong mga espesyalistang concierge sa bawat palapag na inalam ang pangangailangan ng bawat customer at nagrekomenda ng pinakamahusay na produkto o serbisyo. Mayroong Filipino staff na nagsasalita ng Czech at dahil nauunawaan ang aming background, nagpakilala pa sila ng mga Filipino product na may kaugnayan sa tradisyonal na Czech crafts. Lalo na, nagpakita si Chairman Novak ng interes sa seksisyon ng Filipino old businesses. Humanga siya sa dami ng mga kumpanyang tumagal ng mahabang panahon tulad ng 300 taong gulang na Abaca o Piña fabric maker, 200 taong gulang na delicacy maker, at 150 taong gulang na barong shop na nagpatuloy sa negosyo bilang family-run sa loob ng maraming henerasyon. Kahit may mga family-run businesses sa Czech Republic, bihirang makita ang ganito karaming old businesses na tumagal hanggang sa kasalukuyan. Para sa tanghalian, bumisita sila sa isang matandang restaurant sa Binondo na naitatag noong 1891 o isang classic Filipino fine dining. Ito ay isang tradisyonal na restaurant na nagpapatuloy mula pa noong panahon ng Kastila at ang ika-5 henerasyon ng chef ang direktang nagmamando sa kusina. Ipinaliwanag ng manager na sumalubong sa mga customer ang kasaysayan at tradisyon ng restaurant. Ang mga customer ay lubos na nakinig sa salita ng manager tungkol sa kahulugan ng pagpapanatili ng parehong lasa sa parehong lugar sa loob ng 130 taon. Natutunan nila ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tradisyon at pagbuo ng trust sa mga customer sa iba't ibang henerasyon, hindi lamang ang pagbibigay ng pagkain, lalo na naantig si Svoboda sa puntong ito. Bilang may-ari ng isang kumpanyang gumagawa ng tradisyonal na crystal glass, alam niya mismo kung gaano kahirap panatilihin ang tradisyon. Nagulat siya na maraming old businesses sa Pilipinas ang patuloy na nagbabago habang pinapanatili ang tradisyon. Sa hapon, bumisita sila sa isang workshop ng tradisyonal na Filipino craft sa Intramuros o Pampanga, Cebu. Nakita nila mismo ang proseso ng trabaho ng isang master platero. Ang mga customer ay napasinghap sa husay ng kamay ng craftsman na nagtrabaho sa craft na ito sa loob ng 60 taon. Maingat na ipinaliwanag ng craftsman ang bawat proseso. Mula sa pamamahala ng temperatura ng metal hanggang sa anggulo ng pagputol, ang lahat ay batay sa karanasan at husay ng craftsman. Mayroong kagandahan doon na hindi kailanman magagawa ng makina. Lalo na si Svoboda, na nagtatrabaho sa parehong industriya ng glasscraft, ay humanga sa mataas na level ng craftsmanship ng Pilipinas. Sinabi niya na kahit sikat sa buong mundo ang Czech Bohemian Crystal, may natatanging estetika ang Filipino crafts na marami silang matututunan. Pagkatapos ng tour sa workshop, nagkaroon sila ng pagkakataon na makipag-usap sa craftsman.
Ikinuwento niya ang dahilan kung bakit niya ipinagpatuloy ang parehong trabaho sa loob ng 60 taon, ang tungkol sa pagpapasa ng teknolohiya mana, at ang kanyang pilosopiya sa trabaho. Ikinuwento ng craftsman ang halaga ng pagiging dalubhasa sa isang bagay sa buong buhay. Ang paggawa ng mga product na ikinagagalak ng mga customer ang kahulugan ng aking buhay, ang salitang ito ng craftsman ay lubos na nakaantig sa mga customer. Sinabi nila na natutunan nila sa craftsman na ito na ang tunay na negosyo ay ang pagmamalaki sa sariling trabaho at pagbibigay ng pinakamahusay na kalidad para sa customer, hindi lamang ang paghahanap ng tubo. Sa gabi, bumisita sila sa showroom ng isang nangungunang Filipino technology BPO company. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makita ang headquarters ng isang world-class service provider sa showroom. Ang pinakanakakagulat ay ang konsepto ng bayanihan, community spirit, bilang continuous improvement. Natutunan nila ang tungkol sa kultura ng patuloy na pagpapabuti, ang sistema kung saan ang bawat empleyado ay proaktibong nakakakita ng problema at nagmumungkahi ng solusyon. Naunawaan nila na hindi lamang ito isang management technique, kundi ang kultura mismo ng kumpanya. Batay sa kanyang karanasan sa tourism industry, napagtanto ni President Havel na ang konseptong ito ay mailalapat din sa service industry. Sinabi niya na nagkaroon siya ng bagong pananaw sa kahalagahan ng pakikinig sa boses ng customer at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo. Sa umaga ng ikalawang araw, bumisita sila sa isang sentro ng pangangalakal ng pagkain Navotas Fishport o isang organisadong dampa market. Kahit sikat ang lugar bilang pinakamalaking seafood market sa rehiyon, ang pinakanakakagulat para sa mga customer ay ang sistema ng pamamahala ng palengke. Humanga sila na ang isang malaking palengke kung saan libu-libong tonelada ng seafood ang nagtitipon araw-araw, ay perpektong organized at pinamamahalaan. Habang nanonood ng bidding process, nagulat sila sa transparency at fairness kung paano itinatakda ang presyo. Ang lahat ng transaksyon ay public at walang puwang para sa manipulasyon ng presyo. Naramdaman din nila ang mataas na kamalayan sa food safety dahil sa masusing quality control. Para sa tanghalian, nagkaroon sila ng fresh seafood lechon o kinilaw sa loob ng market, ang pagkain na inihanda ng isang master chef na nagluluto ng parehong pagkain sa loob ng 70 taon ay parang isang work of art. Mayroong dedication sa bawat aspeto, mula sa pagpili ng isda hanggang sa temperatura ng paghahatid. Sinabi ng chef na nagluluto siya ng pagkain sa loob ng 50 taon. Sinabi niya na ang kanyang misyon ay pumunta sa palengke ng 4 ng umaga araw-araw, pumili ng pinakamahusay na seafood at magbigay ng pinakamahusay na pagkain sa mga customer. Lubos na humanga ang mga customer sa craftsmanship na ito. Sa hapon, bumisita sila sa isang Makati BGC Observation Deck AG, The Peak, High-Rise. Humanga sila sa teknolohiya ng konstruksyon ng high-rise building. Humanga sila sa teknolohiya ng pagtatayo ng ganoong kataas na gusali ng ligtas sa isang bansang madalas tamaan ng lindol. Ang tanawin ng Maynila, Makati mula sa observation deck ay nakakabigla. Napagtanto nila ang kagandahan ng urban planning sa lawak ng lungsod, ang systematically na inilatag na mga block at ang mga park na nakakalat sa paligid. Lalo na si Chairman Novak na nagtrabaho sa construction industry sa loob ng maraming taon ay nagpakita ng interes sa urban development plan ng Maynila-Makati. Sinabi niya na ang magandang tanawin ng lungsod na ito ay resulta ng planado at pangmatagalang pag-unlad, hindi ang disorderly development. Para sa ikatlong araw, nagplano sila ng araw na biyahe patungong Cebu, ang sentro ng manufacturing at culture. Habang papunta sa paliparan at sumasakay sa premium domestic flight, humanga ang mga customer sa kaligtasan, kaginhawaan, at lalo na ang punctuality ng domestic airline system. Sa Cebu, bumisita sila sa Basilica Minore del Santo Niño, isang 400 plus taong gulang na simbahan o isang UNESCO Heritage Site AG Vigan. Humanga sila sa mataas na teknolohiya ng wood construction
at ang kultural na halaga na napangalagaan sa mahabang panahon. Lalo silang nagulat na ang tradisyon at kultura ay hindi nawala, kahit na commercialize na ito bilang isang tourist spot. Sa hapon, bumisita sila sa isang workshop ng Cebuano wood carving o gitara maker. Isang old business sa Cebu. Nakinig sila sa kwento ng mga craftsman na nagpasa ng tradisyonal na carving, lute-making technique sa loob ng mahigit 1,000 taon o maraming siglo. Lubos na humanga ang mga customer na patuloy silang nagbabago, gumagamit ng mga bagong teknolohiya at disenyo habang pinapanatili ang tradisyon. Lalo na silang naantig na ang mga kabataang craftsman ay nag-aaral ng tradisyonal na teknolohiya habang naghahanap ng mga bagong paraan ng pagpapahayag. Natutunan nila na ang tradisyon ay hindi lamang ang pagpapanatili ng luma, kundi ang pagpapaunlad nito ayon sa panahon. Sa gabi, bumalik sila sa Maynila, sakay ng domestic flight. Sa loob ng eroplano, pinag-usapan nila ang kanilang karanasan sa araw na iyon. Nagpakita sila ng malalim na paggalang sa lalim ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas at ang pagsisikap ng mga taong nagpasa nito hanggang sa kasalukuyan. Ang ika-4 na araw ang huling araw. Sa kahilingan ng mga customer, bumisita silang muli sa isang matandang negosyo sa Maynila. Ngayon, bumisita sila sa isang matandang tindahan ng Barong Tagalog na naitatag noong 1673 upang malaman kung paano nagpatuloy ang isang family-run business sa loob ng mahigit 350 taon hanggang sa kasalukuyan. Nagkaroon sila ng pagkakataong makinig ng direkta sa ika-17 henerasyon ng may-ari. Ikinuwento niya ang sikreto ng pagpapatuloy ng negosyo sa kabila ng pagbabago ng panahon mula sa panahon ng Kastila, Amerikano, Hapon at hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakanakakagulat ay ang salita niya. Ang pagbuo ng trust sa mga customer sa iba't ibang henerasyon ang pundasyon ng pangmatagalang negosyo. Natutunan nila ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa relasyon sa customer mula sa pangmatagalang pananaw. Ikinuwento rin ng may-ari ang karanasan ng pagdaig sa maraming pagsubok, tulad ng digmaan at krisis sa ekonomiya. Sinabi niya na ang tanging paraan upang mapanatili ang trust ay ang patuloy na pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo sa mga customer nang hindi binabawasan ang kalidad kahit sa anong mahirap na panahon. Lubos na humanga ang mga customer sa management philosophy ng old business na ito. Lalo na, sinabi ni Chairman Novak na marami siyang tips na magagamit sa pamamahala ng kanyang kumpanya. Sa hapon, bumisita sila sa isang maliit na factory sa isang industrial town, AG, Laguna, Cavite, bilang huling tour. Ito ay isang maliit na kumpanya na may 10 empleyado lamang, ngunit gumagawa ng precision parts na may world-class standard. Ipinaliwanag sa kanila ang lakas ng manufacturing industry ng Pilipinas mula sa factory. Natutunan nila na hindi lamang ang malalaking kumpanya, kundi pati na rin ang maliliit na factory na tulad nito ang may mataas na technological capability at sumusuporta sa global manufacturing. Ang pinakanakakagulat ay ang mataas na skill level ng mga craftsman na nagtatrabaho sa factory. Nagulat ang mga customer sa teknolohiya ng paggawa ng precision parts gamit ang kamay na hindi magagawa ng makina. Ipinaliwanag ng factory manager na nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon ng apprenticeship upang makuha ang teknolohiyang ito. Ngunit sinabi niya na lahat ng craftsman ay ipinagmamalaki ang kanilang trabaho at nakakahanap ng kahulugan sa paggawa ng world-class quality. Naunawaan ni Svoboda na ang ganitong craftsman culture ang pinagmulan ng competitiveness ng Filipino manufacturing. Humanga siya na itinatatag nila ang kanilang posisyon sa global market sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mga high-quality product, hindi lamang ang murang mass production. Pagsapit ng gabi, oras na para pumunta sa NAIA. Nakatakda silang sumakay sa flight patungong Vietnam. Ngunit ang emosyon na nakikita sa mukha ng mga customer ay ganap na naiiba sa kanilang pagdating. Ang salita ni Chairman Novak sa bus patungo sa paliparan ay nananatili pa rin sa puso ko. 40 taon akong nagnegosyo sa buong mundo, ngunit ito ang una kong nakita na may ganito kapinong business culture. Ang Pilipinas ay ang tunay na business powerhouse na dapat nating tularan.
Ang ibang customer ay nagpahayag din ng parehong damdamin. Sinabi ni Svoboda na ang paninindigan ng Filipino companies na patuloy na nagbabago habang pinapanatili ang tradisyon ay dapat tularan ng mga kumpanya ng Czech. Sinabi ni President Havel na ang masusing customer first principle ay isang bagay na dapat matutunan ng mga nagtatrabaho sa service industry. Sa departure process sa NAIA, nakatanggap pa rin sila ng kahangahangang serbisyo hanggang sa huli. Kahit na may komplikadong procedure dahil sa pagbabago ng schedule dulot ng problema sa makina, ang mga airport staff ay mabait na tumugon. Nagpahayag ng malalim na pasasalamat ang mga customer sa pare-parehong mataas na level ng serbisyo na kanilang natanggap mula sa pagdating hanggang sa pag-alis. Nang lumipad ang eroplano, habang nakatingin sa tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana, nagpakita ng panghihinayang ang mga customer. Sinabi nila na ang hindi inaasahang pagbisita sa Pilipinas ay ang pinakamahalagang 4 na araw sa kanilang buhay. Pagdating nila sa Prague, nagkaroon agad ng malaking reaksyon. Ang kuwento ng karanasan ng mga customer sa Pilipinas na ikinuwento nila sa mga mamamahayag sa paliparan ay malawakang iniulat sa Czech media. Lalo na, ang pahayag ni Chairman Novak na dapat matuto ang Czech Republic sa Pilipinas ay naging headline at yumanig sa mundo ng ekonomiya ng Czech. Ang Hospodářské noviny, ang pinakamalaking economic newspaper ng Czech, ay naglathala ng isang front-page article na may headline na Ang Himala ng Pilipinas. Ito ay walang katulad na pangyayari na ang mga negosyanteng Czech na Eurocentric ay labis na nagpuri sa isang bansa sa Asya. Nagkaroon ng emergency meeting sa Prague Chamber of Commerce at tinalakay ang mga hakbang upang i-benchmark ang Filipino corporate culture. Nagtapos sila na kagyat na kailangan ang pananaliksik tungkol sa management techniques ng old businesses, ang pagpapasa ng craftsman culture at ang pagpapabuti ng customer service. Nagsimula ring kumilos ang pamahalaan ng Czech. Inanunsyo ng Ministry of Industry and Trade na ikokonsidera nila ang pagpapakilala ng mga patakaran ng Pilipinas para sa small and medium enterprises. Lalo na, tumaas ang hiling na matuto mula sa Filipino know-how tungkol sa pagsuporta sa pagpasa ng tradisyonal na industriya at ang programa para sa paglinang ng craftsman technology. Nagkaroon din ng pagbabago sa mundo ng edukasyon. Ang Prague University of Economics and Business at Brno University of Technology ay nagsimulang magtaguyod ng pagtatatag ng Research Institute of Filipino Business Management. Ang layunin ay pag-aralan ang sikreto ng Filipino corporate management sa akademya at gamitin ito sa pag-unlad ng mga kumpanya ng Czech. Pagkatapos ng 6 na buwan, isang delegation mula sa Czech Republic ang ipinadala. Isang malaking delegation, binubuo ng mga opisyal ng gobyerno at mga business executive, ang pumunta sa Pilipinas upang personal na maranasan at matutunan ang advanced corporate system. Ang resulta ng kanilang pagbisita ay nagdulot din ng malaking reaksyon sa buong Europa. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas. Regular akong sumusuporta sa mga kumpanya ng Czech na bumibisita sa Pilipinas. Ang karanasang iyon ay ganap na nagbago sa aking karera bilang interpreter. Sa tuwing dumarating ako sa NAIA, ang emosyon ng araw na iyon ay muling nabubuhay at lalong lumalalim ang aking paggalang sa Pilipinas. Ang pinaka-nakakagulat na pagbabago ay ang reaksyon ng mga customer. Ang mga kumpanya ng Czech na maingat dati sa pagpasok sa negosyo sa Asya ay ngayon ay aktibong nagkokonsidera sa pagpasok sa Filipino market, lalo na sumabog ang interes sa Pilipinas sa gitna ng mga European executive. Kasalukuyan pa rin kaming nakikipag-ugnayan sa mga customer noong araw na iyon. Bumalik si Chairman Novak sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ngunit sa pagkakataong ito, nanatili siya ng 2 linggo kasama ang kanyang mga executive at mas malalim na pinag-aralan ang Filipino corporate culture. Sa liham na ipinadala niya pagkatapos umuwi, sinabi niya na ang Pilipinas ay parang kanyang pangalawang tahanan. Inimbitahan ni Svoboda ang mga master Filipino craftsman sa Czech Republic at nagpapatakbo ng technical exchange program para sa mga gumagawa ng crystal glass. Sinabi niya na nag-aaral sila ng know-how
tungkol sa pagpapasa ng tradisyonal na teknolohiya at pagpapabuti ng kalidad. Nabalitaan ko na malaki ang pagbuti ng kalidad ng mga product ng kanyang workshop. Ang tourism company ni President Havel ay nagpakilala ng Filipino-style hospitality serbisyo, education, bilang isang regular na kurso. Lubos na tumaas ang service level at attention to detail ng mga empleyado at ang customer satisfaction ay nagtala ng pinakamataas sa kasaysayan. Ipinagmamalaki niya na ang ibang European tourism companies ay bumibisita pa upang i-benchmark ito. Ang pinakanakaantig ay ang paraan kung paano ipinakilala ng mga taong ito ang Pilipinas sa kanilang paligid. Hindi lamang nila ibinahagi ang kahangahangang Pilipinas sa kanilang mga kaibigan at pamilya, kundi inirerekomenda rin nila ang collaboration sa mga kumpanya ng Pilipinas sa mga taong nakikilala nila sa negosyo. Dahil dito, madalas akong makakita ng mga customer sa flight patungong Pilipinas na ipinakilala ng mga taong ito. Sa loob ng 15 taon, nakilala ko ang iba't ibang businessman mula sa iba't ibang bansa bilang isang interpreter, ngunit wala pang bansa na may perpektong business system at mainit na pagkatao gaya ng Pilipinas. Mayroong isang bagay na espesyal na hindi lamang maipaliwanag ng advanced technology o efficiency. Iyon ay ang punto kung saan ang pag-aalaga at paggalang sa tao ay natural na nakatanim sa buong business culture. Ang malasakit, concern, at bayanihan, community spirit ng mga Pilipino ay talagang espesyal. Ang kultura ng pag-iisip sa pangkalahatang harmony kaysa sa personal na tubo, ang pusong natural na tumulong sa mga nangangailangan, at ang kagustuhang patuloy na bumuti, ang lahat ng ito ang nagpapatakbo sa Pilipinas upang maging isang tunay na business powerhouse. Ako ngayon ay isang matatag na tagapagtaguyod ng Pilipinas. Ikinukuwento ko ang kahangahangang Pilipinas sa aking mga kasamahan na interpreter at isinusulong ko ang mga customer na magnegosyo sa Pilipinas. Lalo na, may kumpiyansa akong sinasabi sa mga executive ng tradisyonal na industriya at manufacturing kung gaano karaming matututunan ang Pilipinas. Sa personal, hindi ko malilimutan ang paghanga na aking natanggap sa Pilipinas sa buong buhay ko. Ang karanasang iyon kung saan ang pag-aalinlangan sa emergency landing ay naging malalim na paghanga sa loob ng 4 na araw ay isa sa pinakamahalagang alaala sa aking buhay. Personal kong naranasan kung gaano kalaking kapangyarihan ang mainit na puso at craftsman spirit ng mga Pilipino. Naglakbay ako sa buong mundo bilang isang interpreter at nakakita ng maraming business culture. Ngunit wala pang bansa na nakamit ang perpektong harmony gaya ng Pilipinas. Ang harmony ng advanced technology at tradisyonal na kultura, ang harmony ng efficiency at humanity, ang harmony ng individual na kalayaan, at community spirit, ito ay isang lipunan kung saan ang lahat ng ito ay natural na nagkakaisa. Lalo na, ang kultura ng craftsmanship at ang kultura ng continuous business ay talagang nakakagulat. Isang lipunan kung saan ang mga kumpanyang tumagal ng daan-daang taon ay umiiral bilang natural na pang-araw-araw na buhay at ang tradisyonal na teknolohiya ay naipasa hanggang sa kasalukuyan. Ang ganitong pangmatagalang pananaw sa negosyo ay isang bagay na espesyal at natatangi sa Pilipinas na hindi makikita sa ibang bansa. Patuloy akong nais gumanap bilang isang tulay na nag-uugnay sa Pilipinas at Europa. Nawa ay mas maraming European executive ang makakita ng tunay na mukha ng Pilipinas at nawa ay kumalat ang kahangahangang Filipino business culture sa buong mundo. Ang emergency landing na dulot ng problema sa makina noong araw na iyon ay ang pinakamahusay na regalo na nagbago sa aking buhay. Ito ay isang mahalagang karanasan na nagturo sa akin tungkol sa Pilipinas at ang init ng mga Pilipino. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nakinig sa kwentong ito at umaasa ako na mararanasan din ninyo ang parehong paghanga na aking naranasan sa Pilipinas balang araw. Sa pamamagitan ng lahat ng karanasang ito, ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko ay ang kahulugan ng isang tunay na business powerhouse. Natutunan ko sa Pilipinas na ang isang business powerhouse ay hindi lamang tungkol sa matataas na gusali o cutting-edge technology.
Ang tunay na business powerhouse ay ang bansang nagtatayo ng business culture kung saan ang customer ang inuuna, ang kalidad ay hinahabol, at ang lahat ng stakeholder ay ginagalang. Ang Pilipinas ay ganoon mismo. Kahit na ang pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya ay nakakagulat, ang mas nakakagulat ay ang taos-pusong paninindigan sa negosyo. Ang business culture, na natural na gumagalang sa mga craftsman, nagpapahalaga sa tradisyon, at nagbibigay diin sa pangmatagalang trust. Ang pagtatayo ng ganitong business environment ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas. Umaasa ako na sa pamamagitan ng kwento ngayon, nagkaroon din kayo ng bagong pagtuklas tungkol sa Filipino business culture. At kung magkakaroon ng pagkakataon, direkta ninyong bisitahin ang Pilipinas at ibahagi ang paghangang naranasan ko at ng mga customer ng Czech. Handa ang Pilipinas na tanggapin kayo ng may init. Maraming salamat. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon. Ang kwento ng 16 na Czech executive na nag-emergency landing sa Pilipinas dahil sa problema sa eroplano, na nagpuri sa Pilipinas sa kanilang bansa, pagkatapos ng 4 na araw na pananatili, at yumanig sa European Economic Circle. Kumusta ang kuwento? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa ating bida. Ito ay hatid sa inyo ng Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-click ang like at subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood.